Prinsipyo sa buhay number 4. Ang kamalayan sa presensya ng Diyos, ang tunay na nagbibigay sigla sa ating gawain. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa pagkakataong makasama po kayo ngayon. Ang pag-uusapan po natin, ang prinsipyo sa buhay number 4, ang presensya ng Diyos, ang kamalayan na siya ay kasama natin, ang tunay na nagbibigay sigla sa ating gawain at sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hayaan po ninyong itanong ko ito. Kailan mo huling naramdaman ang presensya ng Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas at bagong sigla? Ang pangako po at kamalayan sa presensya ng Diyos ay mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Kanya. At ngayon, tatalakayin po natin kung paano natin mapagbubuti ang ating trabaho habang tayo ay lumalakad sa presensya ng Panginoon. Una, tignan ang sarili bilang isang lingkod. Si Jesus naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At nais niyang gayon din ang maging puso natin. Sabi po ni Pablo sa Colossians 3 verse 22, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo sa lahat ng bagay. Hindi lamang kapag nakikita kayo, kundi may katapatan at may takot sa Panginoon. Kung ang mga alipin ng panahon na iyon ay tinawag upang magtrabaho ng buong puso kahit wala silang sahod, gaano pa kaya tayo na tumatanggap ng kabayaran? Maaring sabihin natin hindi sapat ang sahod ko. Totoo man yon, hindi tamang sagot ang pagpapahaba ng break, pag-uwi ng maaga o pagpasok ng huli. Kung binabayaran ka ng 8 oras, magbigay ka ng 8 oras dahil ikaw ay lingkod ng Diyos at dala mo ang Kanyang pangalan saan ka man naroroon. At tandaan mo, ang pinakatamang daan tungo sa promosyon ay ang pagiging mapagpakumbaba at masipag. Ang mayabang ay bihirang mabigyan ng mas mataas na posisyon, ngunit ang tapat at masipag sila ang nakikita ng pamunuan bilang karapat-dapat manguna. Ikalawa, unawain na ang tunay mong boss ay ang Panginoong Hesus. May otoridad ang employer mo sa lupa, pero si Kristo ang tunay mong pinaglilingkuran. Colossians 3:23, anuman ang iyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso, para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kung ikaw ay Kristiyano, kasama mo si Jesus sa trabaho. Hindi siya nanonood lamang mula sa malayo, kaya dapat natin pagbutihan. Sapagkat ang banal na spirito ay naroon, nagbibigay kakayahan at nagpapalakas. Mali ang paghiwa-hiwalay ng buhay sa trabaho tuwing Lunes hanggang Biyernes, laro tuwing Sabado, at pagsamba tuwing Linggo. Kung si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, hindi mo siya maaaring alisin sa alinmang bahagi nito. Ang iyong trabaho, gaano man ito kahaba o kaboring tignan, ay isang uri ng pagsamba. Sa Linggo, sinasamba natin siya sa simbahan. Pero mula Lunes hanggang Biyernes, sinasamba natin siya sa pamamagitan ng mahusay at tapat na paggawa sa ating trabaho. Ikatlo, unawain na ang gantimpala mo ay ngayon at sa hinaharap. Sabi ng Colossians 3:24, tanggap ninyo mula sa Panginoon ang gantimpalang ipinangakong mana. Kailangan nating kumita upang tustusan ang ating mga pangangailangan. Ngunit kahit anong gawin mo, hindi ka mababayaran ng lubos ayon sa tunay mong halaga dito sa lupa. Ngunit ang Panginoon, siya ay makatarungan at tapat. Ang anumang pagkukulang sa sahod dito sa mundo ay hihigitan niya ng gantimpala sa langit. Sabi ng kasulatan, gagantimpalaan niya tayo ayon sa ating katapatan at mga gawa. 1 Corinthians 3 verses 11 to 15, 2 Corinthians 5 verses 9 to 10, Ephesians chapter 6 verses 7 to 8. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang lingkod? Itinuturing mo ba si Jesus bilang tunay mong boss? Pinagbubutihan mo ba kahit nakakabagot o mahirap ang iyong trabaho pero sa kaluwalhatian niya? At nauunawaan mo bang may dakilang gantimpala sa hinaharap para sa tapat na paglilingkod mo? Kung binibigay mo ang iyong buong puso, buong makakaya sa trabaho at higit pa ron, nalulugod ang Panginoon sa ginagawa mo.